So, everybody's dead. How about we start at the beginning? Ang kwento ay magsisimula sa isang dalagang nagngangalang Frida. Siya ay nangangarap maging isang nail artist na dalubhasa sa mga disenyo na may tema ng hayop. Sa ngayon, nagtatrabaho siya bilang waitress. Madalas siyang nagpo-post ng mga larawan ng kanyang nail art sa social media. Isang araw, napanood ni Frida ang isang panayam kay Slater King, isang milyonaryong negosyante sa larangan ng teknolohiya. Sa panayam, humingi siya ng paumanhin para sa isang bagay, pero hindi niya sinabi kung ano ang kanyang nagawang pagkakamali. Inanunsyo rin ang kanyang pagbaba bilang CEO sa kanyang kumpanya. Ibinunyag niya na bumili siya ng isang isla kung saan siya ay nagtatanim para may sariling pagkain at nag-aalaga ng mga manok. Sa kaalaman ng iba, lihim na humahanga si Frida kay Slater. Sa katunayan, sinimulan niyang magsaliksik ng maraming impormasyon tungkol sa kanya sa internet. Pakiramdam niya pulit-ulit at nakakabagot ang kanyang buhay, kaya desperado siyang magkapagbakasyon. Napabulong na lang siya sa kanyang sarili. I need a fucking vacation. Ilang araw ang lumipas, si Frida at ang kanyang kaibigang si Jess ay parehong nagtatrabaho bilang waitress na nagkataon sa party ni Slater. Nagsabihan siya ng kanilang manager dahil noong nakaraang taon, sinubukan niyang makipag-usap kay Slater. Humingi ng paumanhin si Frida at ipinaliwanag na pinuri lamang niya ang mga kuko nito. Pero mahigpit na pinagbawalan siya ng boss nila na huwag siyang makipaghalubilo sa mga bisita. Habang abala sila sa trabaho, napansin nila kung gaano kagarbo ang party. Punong-puno ito ng mayayamang tao na suot ang kanilang pinakamagarang kasuotan. Pasulyap-sulyap si Friday kay Slater. Hindi nagtagal, dinala siya ni Jess papunta sa isang dressing room kung saan nakahanap sila ng dalawang magagandang damit na maaari nilang suotin. Pagkatapos, nagmasid-masid sila sa paligid ng venue at pilit na nakikihalo sa mga mahahalagang bisita. Mula sa malayo, natanong ni Frida si Slater at tinangka niyang lumapit sa binata, ngunit aksidenteng nabangga siya sa isang waiter at nahulog sa sahig. Saktong namang nakatingin si Slater at agad na tinulungan siyang tumayo. Nagpakilala sila sa isa't isa at ipinakilala naman siya ni Slater sa kanyang mga kaibigan. Unang ipinakilala ni Slater si Dr. Rich, ang kanyang therapist. Biniro ni Frida si Dr. Rich na kumurap ng 2 beses kung nasa panganib ito, kaya nagtawanan silang lahat. Sunod naman niyang pinakilala sina Kodak, Stan, Vic, Heather, Camila, Lucas, Tom, at Sarah. Ang gabing ito ay punong-puno ng halakhakan at inuman. Pakiramdam ni Frida ay para siyang bahagi ng mundo ng mga sikat at makapangyarihang mga tao. Samantala, biglang dumating ang assistant ni Slater na si Stacy at sinabi na kailangan na nilang umalis papunta sa Slater Island. Agad namang nagpaalam si Slater kina Frida na may bakas ng pag-aalinlangan, ngunit habang nag-uusap sina Frida patungkol sa kanilang karanasan, bumalik si Slater upang ayain silang sumama sa isla at agad naman silang pumayag. Sa sumunod na eksena, sumakay ang lahat maliban kay Dr. Rich sa isang pribadong jet patungo sa isla. Pagdating nila, hindi makapaniwala si Frida sa sobrang karangyan ng lugar. Agad namang lumapit si Stacy at hiniling sa lahat na ibigay ang kanilang mga cellphone upang maiwasan ang anumang abala mula sa trabaho. Lahat ay pumayag, maliban kay Jess na bahagyang nag-alinlangan. Matapos noon, inihatid ni Slater si Frida sa kanyang kwarto na punong-puno ng mamahaling damit na maaari niyang isuot. Nang makaalis si Slater, naligo si Frida at nagpalit ng pabangong natagpuan niya sa silid. Ngunit bago pa siya makapagbihis, biglang lumitaw ang isang matandang tagapagsilbi at tinawag siyang Regret Rabbit. Naguluhan si Frida at tinanong kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit agad na umalis ang matanda nang hindi man lang sumasagot. Samantala, muling nagkita sina Frida at Jess at napansin ni Jess kung gaano kaganda ang mga damit na ibinigay sa kanila kahit pa huling minuto lang silang naimbitahan. Sa isip ni Frida, isa lang ito sa mga pribilehiyo ng pagiging mayaman. Pagkatapos, sumama sila sa iba pang mga babae sa pool. Habang nandoon, madalas magtagpo ang mga mata ni na Frida at Slater. Sinubukan ni Shera, isa sa mga bisita na akitin si Slater, ngunit halatang hindi ito interesado at mas nakatuon ito kay Frida. Maya-maya pa ay inilibot ni Slater si Frida sa isla. Ipinakita niya ang isang bihirang bulaklak na tinatawag na ara, na ayon sa kanya, ay ginagamit noon ng mga tao upang makakuha pa ng mas marami pang ganitong bulaklak. Sinabi din niya kay Frida na maraming makamandag na ahas sa isla, kaya patuloy na inaalis ng mga tauhan ang mga ito.
Habang nag-uusap sila, inamin ni Slater na halos hindi niya maalala ang 10 taon ng kanyang pagkabata. Dahil dito madalas ang kumonsulta kay Dr. Rich, isang espesyalista sa mga nawawalang alaala. Medyo nawirduhan dito si Frida, ngunit ipinaliwanag ni Slater na minsan, mas mabuti nang kalimutan ang ilang mga bagay. Habang nagpapatuloy ang kanilang pag-iikot, nadaanan nila si Stacy na may dalang ilang pulang gift bag. Kinagabihan, nagtipon ng lahat sa isang kainan na ang ilaw lamang ay kandila dahil nagkaproblema ang generator ng isla. Bang kumakain, aksidenteng natapunan ni Frida ng pagkain ng kanyang damit. Pagkatapos, tinanong siya ni Vic ang kanang kamay ni Slater tungkol sa kanyang trabaho. Sinabi ni Frida na sinusubukan pa niyang alamin kung paano isasalaysay ang kanyang buhay. Napansin din niya na walang maliit na daliri si Vic. Biniro ni Slater si Vic tungkol dito pero hindi na ipinaliwanag ni Vic kung paano na ito nawala. Sa halip, inilabas niya ang isang maliit na bote na may kakaibang uri ng suplemento. Matapos inumin ng lahat ang suplemento, bigla silang naging sobrang masigla at nagtawanan ng husto. Ngunit nang matulog si Frida ng gabing iyon, napansin niyang nawala ang mantsa sa kanyang damit. Nagtaka siya ngunit hindi na niya ito masyadong pinagtuunan ng pansin. Sa mga sumunod na araw sa isla, halos walang tigil sa pag-inom ng champagne sina Frida at ang kanyang mga kasama. Nagpapahinga sila sa tabi ng pool tuwing umaga at nag-e-enjoy sa mararanyang hapunan sa gabi. Madalas din silang uminom ng suplemento. Isang hapon, napansin ni Slater ang sugat sa may mata ni Frida at tinanong kung paano niya ito nakuha. Ngunit, maging siya ay walang ideya kung saan niya nakuha ang sugat. Tinanong din siya nito tungkol sa kanyang nail designs. Ipinaliwanag ni Frida na mayroon siyang maliit na brand na tinatawag na nail mall na hango sa mga salitang animal and nails. Mukhang nasiyahan si Slater sa sagot niya, ngunit bigla itong nagpalam na tila nagmamadali at naiwan pa ang kanyang vapor device. Nang pulutin ito ni Frida, napansin niyang may putik sa ilalim ng mouthpiece kaya agad siyang naguluhan. Kinabukasan, sinubukan niyang ibalik ang vapor device at nakita sila nito nakakatapos lang ng isang therapy session kay Dr. Rich. Binati niya ito at biniro tungkol sa kanilang unang pagkikita sa party, pero halata ang kaba ni Dr. Rich at dali-daling umalis bit-bit ang kanyang pulang gift bag. Isang gabi, habang nagsasayawan at nagsasaya ang lahat, biglang may sumigaw. Si Jess pala ay natuklo ng ahas. Agad na pinalo ni Slater ang ahas gamit ang isang bote at siniguradong hindi ito makamandag. Ngunit kahit ligtas si Jess, bigla siyang nagpanik at lumayo sa grupo. Sinundan siya ni Frida at sinabi ni Jess na gusto na niyang makuha ang kanyang cellphone at umalis sa isla. Pakiramdam niya ay may mali sa lugar at sa mga taong naroon. Ngunit tumanggi si Frida, sa tingin niya, ito ang unang pagkakataong naramdaman niyang buhay na buhay siya. Para sa kanya, ito ang perpektong bakasyon na matagal na nilang pinapangarap. Huli, pumayag si Jess na manatili, ngunit ng gabing iyon, habang siya ay mag-isa, biglang nagdugo ang ilong nito. Kinabukasan, nagsimula ang umaga ni Frida sa isang paliligo at muling naglagay ng pabango. Habang naglalakad sa pasilyo, may napansin siyang pulang bag na nakakalat sa labas ng isang silid. Dahil sa pag-uusisa, pumasok siya at natagpuan ang napakaraming pulang bag na nakakalat. Biglang nagpakitang muli ang matandang tagapagsilbi at muling tinawag siyang Red Rabbit. Sinake nito ang isang berdeng likido at walang pag-aalinlangang ininom ito ni Frida. Ngunit laking gulat niya nang ipakita ng matanda ang isang grupo ng mga patay na ahas at ipinaliwanag na ang ininom niya ay lason mula sa mga ahas na nahuli sa isla. Dahil sa matinding takot, mabilis na tumakbo si Frida palabas. Di nagtagal, nagkaroon siya ng isang kakaibang panaginip kung saan nakita niya si Jess na may hawak na kutsilyo at sinasabing dapat niya itong itago. Pagkagising niya, pakiramdam niya ay masama ang kanyang katawan. Napansin ni Sarah, isa sa mga bisita, na parang may nagbago kay Frida. Kasabay nito, lumitaw si Lucas na may black eye sa mata, ngunit tila wala ang kahit sino ang nag-aalala sa nangyari sa kanya. Maya-maya, napansin ni Frida na wala na si Jess at nagsimula siyang kabahan. Samantala, pagkatapos ng almusal, nagplano ang mga lalaki na mangisda, habang nagpasya naman ang mga babae na manatili sa resort. Samantala, may isang babae ang aksidenteng nakapulot ng isang lighter na may nakaukit na pangalan ni Jess. Biglang tinanong ni Frida kung nasaan si Jess, pero laking gulat niya nang tanungin siya pabalik kung sino si Jess. Nalamig si Frida, nagmadali siyang pumunta sa silid ni Jess, pero laking gulat niya nang makitang parang hindi ito nagamit, walang bakas na may tumira doon. Pagbalik niya sa sarili niyang silid, may natagpuan siyang kutsilyo na nakatago sa likod ng salamin. Maya-maya, dumating si Sarah, hawak ang lighter ni Jess. Sinabi ni Frida na sigurado siyang nandoon si Jess, pero tumanggi si Sarah na maniwala. Sabi nito, imposibleng may ibang tao rito. Tiyak na maalala niya kung may isa pang bisita. Dahil dito, ibinahagi ni Frida kay Sarah ang mga kakaibang bagay na kanyang napansin. Saka lamang ipinakita ni Sarah ang pasang natamo sa kanyang braso, ngunit hindi niya alam kung saan niya ito nakuha. Dahil sa pagkalito, inamin ni Sarah na sa lahat ng naroon, si Cody lang ang tunay niyang kakilala, at ito rin ang nag-imbita sa kanya sa isla.
Doon nila napagtanto na niloloko lang sila ng mga lalaki. Biglang naalala ni Frida ang sinabi ni Slater na minsan, ang paglimot ay isang regalo. Nagpaas silang pumunta sa silid na may pulang mga bag at doon nila naisip na baka may sangkap sa pabango na kanilang ginagamit na dahilan kung bakit sila nakakalimot. Habang patuloy na bumabalik ang mga alaala ni Frida matapos inumin ang laso ng ahas, naalala niyang may natitira pa itong supply sa kanyang silid. Kumuha siya ng kaunti at inalok ito kay Sarah upang subukan. Napagpasyahan nilang ihalo ang lason sa tequila at ipainom kina Heather at Camila sa pag-asang maibabalik din ang kanilang mga alaala. Maya-maya, sumali sa kanila si Stacy at uminom rin. Binanggit niya na malapit nang dumating ang mga lalaki. Narinig ito ni Frida, kaya't nagdesisyon itong hanapin ang cellphone sa villa ni Slater. Pinakiusapan niya si Jess na sumigaw sakaling dumating na ang mga lalaki. Ilang sandali pa ang lumipas, biglang nagdugo ang ilong ni Sarah, katulad ng nangyari kay Jess. Pagdating ng mga lalaki, tinanong ni Slater kung nasaan si Frida. Agad namang sumagot si Sarah na nasa kanyang silid ito upang mag-ayos. Samantala, nakapasok si Frida sa silid ni Slater at natagpuan ang cellphone na hinahanap niya. Ngunit bigla niyang narinig ang malakas na sigaw kaya agad niyang itinago ang cellphone. Habang nakayuko sa ilalim ng mesa, napansin ni Frida ang isang Polaroid photos ng iba't ibang tao na may hawak ng pulang bag. Pumasok si Slater sa silid upang kunin ang kanyang vapor device, hindi alam na naroon lamang si Frida sa ilalim ng mesa. Sa sandaling iyon, nagsimulang umepekto ang laso ng ahas sa katawan ni Frida. Nagdugo ang kanyang ilong at bumalik ang kanyang mga alaala. Sa kanyang isipan, natunghayan niya ang malupit na pagtrato sa kanila ng mga lalaki at natuklasan ang katotohanan na si Slater mismo ang dahilan ng pagkawala ni Jess. Gulat at takot, tumakas si Frida at agad na hinanap si Sarah. Isinalaysay niya ang kanyang mga natuklasan at napagtanto nilang maaaring mangyari ito sa kanila kung hindi sila mag-iingat. Nagkasundo silang magpanggap na walang alam hanggang sa makabawi ng alaala sina Heather at Camila. Kinagabihan, habang kumakain, patuloy ang paglinaw ng alaala ni Frida. Alala niya kung paano sila inatake ng mga lalaki gabi-gabi at kung paano nila ginagamit ang pabango upang ipalimot sa kanila ang masasamang nangyari. Naalala rin ni Frida na isa si Dr. Rich sa mga nanakit sa kanya at natakot siya sa posibilidad na malaman nito na bumalik ang kanyang alaala. Sinigurado ni Slater kay Dr. Rich na habang mas malala ang mga pangyayari, mas madaling makakalimot ang mga babae. Kaya upang hindi mapanghinalaan, nagpatuloy sa pagsayaw sina Frida at Sarah kasama ang iba pa. Ngunit biglang nagbago ang atmosphere nang may sumigaw ng malakas, si Camila. Malik na ang kanyang alaala, at sa matinding galit, inatake niya si Tom at malubhang nasaktan ito. Sinimulan ni Slater na awatin si Camila, habang si Heather naman ay tumakbo upang habulin si Vic. Sa parehong oras, inarap ni Sarah si Cody, na agad naman tumakas. Nagawa ni Heather na saktan si Vic, ngunit dumating si Stan, ang gwardya, at binaril siya, na agad niyang ikinasawi. Samantala, napansin ng gwardya si Frida mula sa malayo, at agad niya itong sinundan. Tumakbo si Frida papunta sa gubat, ngunit nahabol siya ng gwardya at tinutukan siya ng baril. Sa huling sandali, lumitaw si Sarah sa likod ng gwardya at ipinukpok niya ang malaking bato upang iligtas si Frida. Sa parehong oras, dinala ni Slater si Vic na malubhang sugatan, at ang nakagapas na si Camila pabalik sa kanyang villa. Si Lucas, na nasa ilalim pero ng epekto ng pabango, ay tila wala ang kamalayan sa mga pangyayari. Hindi pinansin ni Slater si Lucas at sa halip, pinili niyang apakan ang leeg ni Camila hanggang sa mawalan ito ng buhay. Sa ibang bahagi ng isla, nakahanap si Frida ng kutsilyo sa kanyang silid, nang biglang dumating si Stacy, halatang galit ito at litong-lito. Doon naunawaan ni Frida na bumalik na rin ang alaala ni Stacy. Ngunit sa halip na sumama sa kanila, mas pinili ni Stacy na manatili sa ilalim ng epekto ng pabango. Mas nais niyang makalimot kaysa maalala ang mga masasakit na nakaraan. Galit na galit si Stacy kay Frida dahil sa muling pagbalik ng kanyang masasakit na alaala. Nagkaroon sila ng matinding sagutan, at sa huli, napilitan si Frida na ipagtanggol ang sarili, kaya naitusok niya ang kutsilyo sa dibdib ni Stacy. Habang nangyayari ito sa madilim na kagubatan, nagsimulang hanapin ni Cody ang mga babae sa utos ni Slater. Sa kasagsagan ng tensyon, biglang sumulpot si Sarah at hinarap si Cody. Dahil sa matinding takot, hindi niya napigil ang barilin ito. Samantala, si Lucas ay nananatiling tulala, hindi matanggap kung bakit biglang nagbago ang ikilos ng mga babae. Makalipas ang ilang sandali, muling nagkita sina Sarah at Frida. Sa kanilang paghahalughog, natagpuan ni Frida ang isang lumang Polaroid sa loob ng mansyon. Laking gulat niya nang makita niyang siya mismo ang nasa larawan. Ang mas nakakagulat pa rito ay ang petsa sa likod ng litrato, 1 taon na ang nakalipas. Dito niya nalaman na hindi ito ang unang beses na nakarating siya sa isla. Ngunit wala siyang kahit anumang mga alaala tungkol
tungkol dito. Nabagabag siya sa natuklasan at tuluyang napagtanto na matagal na silang minamanipula. Sa puntong iyon, napansin ni Frida at Sarah ang mga gamit na kutsilyo at isang baril. Kinuha nila ang mga ito at determinado silang tapusin ang pananamantala ng mga lalaki. Agad nilang tinungo ang villa ni Slater at mariing hiniling na buksan nito ang pinto. Tumanggi si Slater, ngunit si Lucas, na litong-lito pa rin sa sitwasyon ang siyang nagbukas ng pinto. Sa sandaling bumukas ang pinto, agad nagpaputok si Sarah at bumagsak si Lucas. Samantala, sinamantala ni Slater ang kaguluhan upang patumbahin si Frida at ikandado siyang muli sa loob ng villa. Bagamat buong lakas siyang nagpumiglas, hindi pa rin ito kaya ang lakas ni Slater. Sa pagkakakulong, biglang bumalik ang lahat ng alaala ni Frida mula pa noong 1 taon. Naalala niya kung paano siya minsan nagtangkang tumakas ngunit nada pa ito at tumama ang ulo sa isang bato. Dito niya nakuha ang peklat malapit sa kanyang mata. Naalala rin niyang siya mismo ang kumagat sa pinky finger ni Vic. Sa kasalukuyan, sinubukan ni Slater ang kumbinsihin si Frida na ang mundo ay magiging mas mabuti kung kaya ng mga tao ang makalimutan ang kanilang mga traumas at sakit. Pinilit niyang hikayatin si Frida na sumama sa kanya at gamitin ang pabango upang burahin ang lahat ng masasamang karanasan. Habang patuloy ang pagsasalita ni Slater, lihim na ginamit ni Frida ang isang bubog upang palayain ang sarili. Sa labas, pilit na pinaputukan ni Sarah ang kandado ng pinto upang pasukin ang villa, ngunit naubusan siya ng bala. Hinabol ni Slater si Sarah at kinaladkad niya ito papunta sa ibang silid, ngunit nang makarating sila roon, nabigla si Slater nang makitang nakalaya na si Frida at hawak nito ang isang kutsilyo. Matapang na hinarap ni Frida si Slater, ngunit mabilis niyang inagaw ang kutsilyo mula rito. Nataranta si Frida at natatakot na baka saktan siya ni Slater. Ngunit, sinabi nito na hindi niya kailanman magagawang saktan si Frida dahil siya ang kanyang pinakamatalik na kaibigan. Sa halip, kinuha ni Slater ang kanyang vapor device, tila may balak gawin laban kay Sarah. Ngunit bigla siyang napatigil. Halatang naguguluhan at hindi maalala kung ano ang dapat nang gawin. Ang hindi niya alam, na ihalo na rin ni Frida ang espesyal na pabango sa kanyang vapor device bago pa siya pumasok sa silid. Dahil dito, tuluyang naging disoriented si Slater. Ilang saglit pa, nahulog ang ilan sa mga kandila sa paligid at nagsimula kumalat ang sunog. Habang nagliliyab ang villa, iniwan ni Frida sina Slater at Vic sa loob at tuluyang tumakas kasama si Sarah. Sa labas, nag-alalang tinignan ni Sarah, nagtataka kung sigurado ba siyang tama ang kanyang ginagawa. Sa huling mga eksena, isiniwalat na hindi talaga iniwan ni Frida si Slater, bagkus, iniligtas niya ito mula sa apoy. Lumipas ang taon, at muling nag-host ng engranding event ang kumpanya ni Slater. Ngunit ngayon, kitang-kita ang pagiging disoriented nito, tila nahihirapang maalala ang mga mahahalagang detalye. Lumapit si Dr. Rich upang kausapin si Slater, ngunit bago pa siya makalapit ng tuluyan, dumating si Frida, na ngayon ay opisyal ng asawa ni Slater. Sinabihan niya si Dr. Rich na hindi available si Slater sa usaping iyon. Halatang hindi mapakali si Dr. Rich sa presensya ni Frida, lalo na nang diretsahan niyang sabihan ito na alam niya ang lahat ng ginagawa niya noon. Sa pagtatapos ng pelikula, ipinakilala si Frida bilang bagong CEO ng kumpanya. Napagtanto ng mga manunod na ginamit ang vapor device upang panatilihin itong nalilito at sunod-sunuran si Slater, sa halip na siya ang manipulahin nito, at sa ganitong paraan, natapos ang kwento. Maraming salamat sa mga manunood ko at sa mga nag-subscribe sa aking channel. May 20 subscribers na po tayo at sana yumabong pa. Muli, ito po si MR Movies.